Tol. Si Haring Lipaos, tol. Kumusta na, kaibigan? Ayan, si Haring Lipaos, tol. Maraming salamat at kayo pala yung nag ito, kaibigan. Akala ko ibang duwende yung naglagay nito. So yan, isang mapagpalang araw po mga idol. Video po tayo ngayon mga idol kasi pupunta tayo doon sa kubo. O magpakain po tayo ng alaga nating mga manok doon. At siyempre titingnan din natin, no, yung punso. Baka sagutin na tayo ni Haring Lipaos, no, kung sino man yung pinabantay niya doon sa punso na nasa ilalim ng kubo, tol. So yun po, no, na hindi po nakapanood sa video natin. So na kita na po natin yung punso na inilagay ni Haring Lipaos, no, yung sabi niya na doon mismo sa kubo malapit niya ilagay yung punso. So nakita natin, tol, at tinawag natin kahapon pero walang sumagot. So ngayon, tol, puntahan natin at try din natin, no, na tawagin, baka sakali na may sasagot na sa atin para malaman natin kung talagang kay Haring Lipaos yun o sa ibang elemento, ibang diwende. Pero wala namang nagsabi sa atin, no. Si Haring Lipaos lang naman yung nagsabi sa atin na maglagay siya ng portal doon malapit sa kubo at para malapit lang ba, para agad natin na mabisita siya or kung ano yung kailangan natin. At siyempre tanungin din natin kung ano yung purpose niya, bakit niya doon sa kubo nilagay malapit, no, yung punso niya, yung portal. So yun, tol, samahan niyo ako kasi umaga pa, magpapakain tayo ng manok doon. At yun yung isang natin pakay na kausapin si Haring Lipaos sakali na nandyan siya na magpakita sa atin. So yan, tara, samahan nyo ako mga idol. So yun, tol, nandito na po tayo sa kubo, no. Siyempre magmasid-masid muna tayo sa paligid, baka hindi tayo magkumpiyansa ba, baka pinaano lang tayo. Tapos may nagmamasid na din pala na bandido kasi alam nila ang lugar na ito. Pero so far, tol, wala namang bumangga sa bakod natin, no, na masasamang tao. May nakalagay pa rin yan na bakod, tol, yung paligid ng kubo, at active pa rin yan. Hindi pa rin natin yan pinabayaan, no. Nire-ritualan pa rin natin yan, orasyonan pa rin natin yung bakod para maging active palagi. Yan, tahimik naman. Patuloy na tayo. Andun pala yung punso, to, no? Tingnan natin mamaya. Pero pakakainin muna natin yung mga manok. Yan, wala nang pagkain. Hindi tayo nakabalik dito kagabi, tol, kasi umuulan. Pati ngayon nga medyo maulan din. Mukulimlim yung kalangitan at may pa unti-unti, no, na ulan. Kaunti-kaunti, kaligsik. Yung pagkain ng ating manok, pagkainin muna natin. Kanina po
tol, yung pagkain na yan tol, sobrang dami na yan. Hanggang maghapon na yan, bukas naman ng umaga natin yan lalagyan. Bago pagkain. Sobra pa tayo kaunti. Yan. Iyan po natin. Open mo natin yung kubo. Tapos mamaya tawagin natin si Arely Paus. Tahimik ko lang tayong kita na kalaban o bandido. Uli sama natin ito lang. Ang bahay na walang nagtitira. Dumi talaga. So yung pangalawang pakay natin ito tol, yung pinso. Tawagin natin si Arely Paus dito kasakali na mano sa atin, sasagot sa atin. Siya nga pala tol, wala tayong dalang alay ngayon kasi baka hindi pa sasagot no sa atin si Arely Paus, so useless pa rin. So kung sasagot siya ngayon, baka pagbalik natin bukas or mamayang hapon, mayang gabi, mabigyan natin ng alay. So siyempre kailangan natin makasiguro kung na si Arely Paus nang maglagay ng portal dito, baka ibang diwin dito. Ganito yung gusto-gusto ng mga elemento tol, lalo na yung mga diwindi, yung tahimik, yung kubo, nasa ilalim ng bahay talaga sila, lalo na kapag ganito na kubo, yung ilalim lupa, hindi simentado. Ito yung paborito nila na tirahan o gawing portal konektado sa kanilang kaharian. So yan, natin tawagin natin. Kilala muna tayo tol. Kaibigan, Arely Paus, si Tatsuki po ito kaibigan. Nandyan po ba kayo? Narinig niyo ba ako? Kaibigan, si Tatsuki po ito kaibigan, Arely Paus. Kaibigan, Tatsuki po ito kaibigan, nandyan po ba kayo? Magkita kayo sa akin. Wala tol. Kaibigan, si Tatsuki po ito kaibigan, Arely Paus, kung sino ka man na elemento na nandito sa punso na ito, magpakita ka sa akin, kausapin mo ko.
tol. Si Haring Lipaos tol. Kumusta na kaibigan? Ayun si Haring Lipaos talaga. Maraming salamat at kayo pala yung nag-ano ito kaibigan, akala ko ibang diwindi yung naglagay nito. Opo, nasabi niya po yan sa akin na maglalagay kayo dito ng ano, ng portal, punso. Opo kaibigan. O nga po, maganda dito kasi ano, tahimik at walang masyadong tao na dadaan dito. Opo. May bakod po yung paligid. So yun tol, alam ni Haring Lipaos na nakalagay yung bakod paligid. Ganun po ba? So gusto nyo tanggalin ko? So yun tol. Sabi ni Haring Lipaos tol, hindi daw siya makalabas dito sa paligid ng kubo. Nasa loob lang talaga siya dito sa, kasi may bakod to. Hindi siya hindi siya makalabas ba. Nakabakod kasi to tol. Pero hindi naman niya gusto ipatanggal. Gusto ko sanang tinanong ko siya kung patanggal ba niya. Pero ayos lang naman daw kasi dito portal lang naman daw to. Pero yun nga lang, hindi siya makalabas dito sa paligid. Opo kaibigan. Yan tol, si Haring Lipaos. So confirm tol no, sa kanya to. Opo. So, hindi pa pala ito hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos. Okay. Nag-ritual ako, nag-orasyon ako para marinig ako kung sino man yung dito, kasi akala ko baka hindi kayo ba kasi hindi kayo sumasagot. Oo. Nagbato ako ng orasyon. Pasensya na po. Opo. Sige po. Dito. Sa loob na lang. Diyan sa doon sa tarian. Sige kaibigan. Pasensyahan nyo muna kayo kaibigan ha. Haring Lipaos. Hindi ko kasi na magpakita kayo ngayon sa akin. Lalabas kayo. Hindi ako nakapagdala ng alay para sa inyo po. Opo. Sige. Sa susunod, kailan po ito matapos? Opo. Sige, baka mamayang gabi siguro or bukas. Magdala ako ng alay dito para sa iyo. Sige kaibigan. Sige po, tapusin po muna ninyo. Pasensya na po at nagbato ako ng orasyon. Opo. Sige. Sige, paalam kaibigan. So yun tol. Malis na si Haring Lipaos. Na siya tol, nabingi siya sa binato natin na orasyon. Kasi nagbato ako ng orasyon kasi baka hindi si Haring Lipaos ba, masakit sa tainga nila yon yung binato ko na orasyon, kaya yun lumabas si Haring Lipaos. Sabi niya tol hindi pa natapos yung punso, baka mamayang hapon siguro daw tapos na yan.
doon lang daw sa loob, no, kailangan pa niyang tapusin yung pag-ritual niya doon sa loob para maging fully na, no, na active na, maging active na yung punso na yan, yung portal. Pwede na tayong tumawag dyan anytime at maririnig niya tayo doon sa kabilang dimension. Ngayon lang tol, binatuhan ko lang ng orasyon para, kasi hindi niya tayo naririnig eh, pero pag binatuhan natin ng orasyon maririnig tayo niyan doon sa kanilang kaharian. Kasi may ano na yan eh, partial na yan eh, partial na portal na konektado na doon sa kanilang kaharian, pero hindi pa tapos. Pero siyempre yung binato natin na orasyon maririnig tayo. Humingi tayo ng pasensya kasi nakakasakit ng taingan na yun, kasakit ang ulo nila kung sino man yung nasa punso. So yan, buti lang hindi nagalit sa atin tol. Busy pa siya tol, nagre-ritual pa siya doon sa loob ng kanyang kaharian, kaya umalis kaagad. At babalikan na lang natin siguro dito mayang gabi, baka dito tayo matulog or bukas, hindi pa kasi sure kasi may lakad pa tayo. Baka uulan na naman mamayang gabi, hapon, hindi tayo makapunta dito. So lang daw, pag dumating daw ako tawagin ko na lang daw siya para mabilis na makalabas siya doon, marinig na tayo kapag tapos na yan. So yun tol, no, papasalamat po tayo kasi nandito na, malapit si Haring Lipaos. Ang problema lang nito tol, kasi nakabakod yung paligid. Kung lalabas siya dito na portal, hindi siya makalabas dito sa hindi siya makalabas dito sa paligid. Parang may sasakyan sa taas tol, mga motor yun, no, sasakyan. Wala naman tayo nakita sa paligid, no, na ibang tao, bandido ba, kasi alam lang lugar na ito. So yun, kailangan ko pang magdesisyon dito tol kung tanggalin ko yung bako dito sa paligid. Pero kung tanggalin ko to, delikado din yung punso ni Haring Lipaos pagtripan, no, ng tao kung may dadaan dito, lalo na yung mga bandido. Baka makapasok ka agad dito, kasi dipinsa tong bakod na to para hindi sila makapasok agad. So kung dito dadaan si Haring Lipaos sa portal na ito, o sino man yung ipapadala niya na elemento, hindi makakalabas sa paligid. Pero kung nandito siguro ako, pwede kong lagyan ng sikretong daanan siguro na walang hindi nakabakod. Tanggalin ko ba mga isang metros lang siguro na pwedeng daanan. Pwede. Sige. So yan tol, ito po yung update natin ngayon, no? Hindi kasi tayo nakapunta ito kagabi kasi umulan. So ngayon lang, at rin tayo, napakain din tayo ng manok. So, sa mga nagsabi dyan na baka sisirain ng mga bandido, sa palagay ko hindi sila makapasok kasi may bakod. Pero kung mabuwag nila yung bakod dito tol, pero naman to, ilang beses na to na try nila na sirain pero hindi nila nasira. Pero kung masira nila to, anuhan ko lang si Haring Lipaos, sabihan ko lang, kasi nagmamadali tuloy, hindi ko pwede masabihan ng sitwasyon dito. Pero sunod na lang siguro. So yan, maraming salamat po, no, medyo mataas na yung video natin. Update ko lang kayo tol sa next video natin kung yung mapag-usapan namin ni Haring Lipaos dito. At nagpapasalamat tayo, nandito na, malapit na lang sa atin. So yan, paalam mo na tol, God bless, ingat kayong lahat.